Social anxiety narinig nyo na ba itong social anxiety, social phobia? Alam na alam ko po to kasi na-experience ko to more than 40 years ago nung kabataan ko. Ano ang social anxiety? Tingnan nyo po, maraming Pilipino meron ito. Hindi lang to basta mahiyain sa harap na ibang tao. Minsan naharap ka, magpe-presentation ka, normal lang, kakabahan ka, may speech ka sa school, sa trabaho. Pero ito, kakaiba. Social anxiety or social phobia, isa siyang ang mga emotional symptoms nito. Okay? Maraming sintomas. Unang-una, nag-umpisa to ng teenager usually o kabataan. Takot ka na i-judge ka na ibang tao. Iniisip mo na agad, sigurado negatibo sasabihin nila sa akin. Ang nararamdaman mo, iniisip mo, mapapahiya ako dito. Okay? Pag nagsalita ako, mapapahiya ako. Takot ka rin humarap sa ibang tao. Takot ka kumausap sa hindi mo kilala. Pagdating mo doon, yung ibang tao sasabihin, ba't nervous ka? Bakit namumutla ka? Ba't nanginginig ka? Nararamdaman nila yan. Sasabihin pa nila sa'yo, mag-relax ka lang, okay lang yan. Kasi nakikita nila sa mukha mo. Anxious ka, maputla, medyo tulala. Pwedeng nanginginig ang kamay, pwedeng isan. Yung mga may social anxiety, umiiwas sila sa pagsasalita, umiiwas sila sa tao. Okay? May nervyos sila. Yung nervyos nila, ina-anticipate nila eh. Maaga pa, iniisip na nila may mangyaring masama. At paulit-ulit, ina-analyze mo, yung mga pagkakamali ko dati, ano ba yun? Lagi mo ine-expect masama mangyayari. Pag nagsalita ako, mapapahiya ako, pagtatawanan ako ng classmates ko. Yan ang problema. O yan po naramdaman ko dati. May physical signs din to. Palpitasyon, nanginginig ka, okay, sumasakit ang tiyan, masusuka, nahihilo, parang magbablanko ka. Okay, yung mind mo, parang bakit blanco yung utak ko? Ayaw umandar. Stress, may tension sa leeg, masakit ng likod. Boses mo mataas, high pitch, di ba? Paano? Tense ka eh. Tense ka, kaya pati yung larynx mo tense. Yung mga everyday situation, ano yung nakaka-nervous sa'yo? Mga may party, may meeting, ito pa. Yung mga tao nakaupo na, tapos papasok ka sa kwarto, titingin sa yung mga tao, sobra katakot yan. Magsasalita ka sa harap ng tao, nakakatakot. Ito pa, kumakain ka lang. Kumakain ka lang, kasama mo yung mga boss o ibang tao, hindi ka na makakain ng maayos. Ito pa, alam natin to, paggamit ng banyo, public restroom, lalo na sa mga lalaki, di ba, sa urinal, hindi ka makaihi kasi takot ka, baka silipan ka ng katabi mo. So, sobrang nervous ka, pati sa pag-ihi, sa pagkain, sa pagpasok sa isang kwarto. Ang dami mo ng stress. So, bakit nangyayari itong or social phobia? Una-una, pwede ito mamana. Okay, namamana to sa magulang. Merong problema sa amygdala. Yan ang isang parte ng brain na overactive. Pwedeng sa environment, baka yung mga kasamahan mo ninenervous. Pero para sa akin, ito wala to sa libro. Feeling ko to, sarili ko lang experience, meron kang mga kinakatakot na subconscious. Ibig sabihin, hindi mo alam kinakatakutan mo yun. Yung palang problema mo. Nung bata ka, may nangyari sa'yo na sobrang kinakatakutan mo. Ano ba to? Nag-away magulang mo, iniwan ka, o takot ka iwan ng magulang mo. Meron kang undue fear dahil dito lumalabas ang nervyos. Ano mangyayari? Sino yung mga nagkakaroon nito? Bata pa, mahiyain na. Kulang ka sa kaibigan nung bata ka. Negatibong experience, ito pa. Bubulol ka, medyo bulol ka nung bata ka. At yung physical appearance mo, may problema ka. Either meron kang diferensya sa mukha, mataba ka, o payat ka. Basta medyo nahihiya ka sa appearance mo. Yun ang makakadagdag sa social anxiety.
Ito, hindi natin pwede sabihin na mahihain ka, magsalita ka lang, baliwala. Hindi po, may komplikasyon to. Delikado komplikasyon ito, social phobia lang. Una-una, mawawalan ka ng confidence. Pag wala ka ng confidence, magtatago ka na sa tao. Lagi ka ng negative. Super sensitive ka sa kritisismo. Minsan, maganda naman sasabihin ng teacher mo, mag-ayos ka o mag-aral ka lang, may first time yan, kinakabahan ka lang, okay lang yan. Lalo ka lang mag-iisip masyado. Ina-isolate mo sarili mo. Hindi ka na natuto makipag-usap sa ibang tao, lagi ka nalang nanginginig. Bagsak ang grades mo sa school, sa trabaho, bagsak din ang work. Alcohol, marami umiinom ng alak at ba napupunta sa droga. At ang delikado, may umaabot sa depression at yung iba nga self-harm, delikado. Ano gagawin natin? Ito na. Medyo mahirap na process to sa mga kabataan. Kung nanonood kayo ng video na to, manood kayo ng ganitong klaseng videos, mga self-help videos, pwede mo i-diary. Huwag mo i-post sa social media. Sulat mo lang. Napahiya ako nito, naramdaman ko to, ganyan. Para ma-analyze mo. 'Di ba? After 1 week, sulat mo experience mo. At least nailabas mo. Okay? Kung hindi mo mailabas sa sulat, para malaman mo bakit ka ba kinakabahan. Pwede sa psychiatrist o psychologist, makukwento mo. Mas maganda yon. Usually, bibigyan ka pa ng gamot for depression. Kasi social phobia, social anxiety, papunta sa depression. Siyempre, breathing technique, maging healthy sa pagkain, mag-exercise. Pero sa akin, ang solution ko, pang matagalan to. Dapat yung confidence ang pinaka-problema. Pag wala kang confidence sa sarili, wala kang mahugutan na meron ka nagawang accomplishment sa buhay, ito problema ng maraming kabataan. Wala silang masabi na ito nagawa ko. Let's say, nakatapos ka ng high school o college, o dapat yun na yun. May college graduate ako, happy na ako. O ano ka, employee of the month, pwede na yun. O favorite ka ng lola mo or something. Meron ka lang something na makukuha mong point of confidence. O ito talaga naging problema ko noon. Nagkaroon ako ng stuttering, nagkaroon ako ng depression. Umayos lang to. Ito, personal kwento ko lang. Nung medyo clerk na ako, intern na ako. Nung gumagamot na ako ng pasyente, nawala na yung isip ko na puro sarili, mamamatay na yung pasyente, mahirap. Ako lang inaasahan. So, nabago. Tsaka, isa pang ginawa ko na maganda na pwede nyo gawin, unti-unti mo expose sarili mo sa mga kinakatakutan mo. Takot ka magsalita sa maraming tao. Mabuti sa amin sa medical school, magsasalita kami, presentation, konti lang makikinig. Usually, mga isang group lang kayo, mga 6, 7 lang kayo. Tsaka yung mga presentation namin, mga boring lang. Yung mga 45-year-old female, may sakit sa dibdib, ito family history, ito personal social history, ito vital signs niya, ito check-up namin. So, very routine. So, mabilis sabihin, ito pasyente. So, hindi ka matatakot. Parang nagbibilang ka lang ba? So, mula doon, unti-unti makukuha mo, kaya ko pala magsalita sa konting tao. Tapos, practicein mo na sarili mo pag palaki ng palaki. So, unti-unti mong, makakuha ng confidence. Para makakuha ka ng konting achievement. Kung meron ka ng achievement sa buhay mo, nakagraduate ka, may konting award ka na, nasanay ka na, medyo pag more confidence, mawawala na yung social anxiety. Pero it takes many, many years. Baka kailangan 30 years old, 40 years old bago nyo makuha to. Kaya tiyaga at tiis lang. Find good friends na magsusupport sa'yo. Support group. Ito, maraming mga videos, makakatulong. Pero basically, tiis lang. Pang matagalan to. Mapapahiya ka na maraming beses muna. Marami muna magtatawa sa inyo, lolokohin ka. Kasi nga, wala ka nung skills Pag marami kayong kaibigan, lahat magsasalita, normal, kwento-kwento. Pero ikaw, nakaganong ka nakapanik ka So, dahil nagpapanik ka, yung mga tasin mo muna yan for many years. Magandang ugali. Yung mga bata, pwede rin may social anxiety. Yung mga iyak ng iyak, kung bata pa sila. Angry, ayaw pumasok sa school. Sobrang umaasa sa parents, lagi nakakapit. Ako nga nung bata pa ako, nakakapit na ako sa tatay ko. Hindi humihingi ng tulong. Sobra kang nervyos, ayaw mo pumunta sa school, takbo ko na lang sa tatay mo o sa nanay mo. So yan ang mga
early symptoms ng social phobia. So, mawawala din to, ha? So, pag talagang malala na, punta tayo sa psychiatrist. Pero hopefully, sa mga may pinagdadaanan nito, share po natin. Salamat po.